May mga umagang hindi mo alam kung ano ang mangyayari, pero ngayong umaga, may dahilan kung bakit ikaw ay narito. Hindi aksidente na bumukas ang video na ito. Ito'y pagtawag ng Diyos. Isang imbitasyon mula sa langit upang marinig mo siya, maramdaman mo ang kanyang presensya at makasama siya sa gitna ng iyong pangangailangan. Sa Diyos lamang ako hihintay, ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Awit 62. Huwag mong hayaang dumaan ang araw na ito na hindi mo siya nilapitan. Isang salita lamang mula sa Diyos ay sapat upang baguhin ang lahat. Buksan mo ang iyong puso. Hayaang mangusap siya sa iyo ngayon dahil ngayong araw may himalang pwedeng mangyari. Lumapit tayo sa Kanya. Kapag ang puso mo ay bukas sa Diyos sa unang sandali ng umaga, may kakaibang kapayapaan na bumabalot sa iyo. Parang hinahaplos ka ng langit. Parang sinasabi ng Diyos, "Anak, hindi ka nag-iisa. Sa bawat paghinga mo, may panibagong pag-asa. Sa bawat pagmulat ng mata, may bagong simula." Ganito kabuti ang Diyos. Walang araw na lumilipas na hindi niya inihahanda ang kanyang presensya para sa iyo. Bago mo pa man sabihin ang anumang salita, alam na niya ang laman ng puso mo. Ngunit nais pa rin niyang marinig ka. Nais niyang marinig ang iyong boses. Dahil sa tuwing lumalapit ka sa Kanya, may pintuang nabubuksan. Hindi mo man agad makita ang sagot, pero sa mundo ng Espiritu, may nangyayari. Sapagkat nalalaman ng ating Ama ang mga bagay na ating kinakailangan bago pa natin hingin sa Kanya. Mateo 6:8. Ngayong umaga, hindi ka lang basta makikinig ng panalangin, mararanasan mo ang presensya ng Diyos. Kaya huminga ka ng malalim. Ilagay mo ang kamay mo sa puso, huwag mong pigilan ang luha kung kusa itong dadaloy. Sapagkat sa susunod na sandali, may panalangin babasag sa katahimikan ng langit. Isulat sa comments, "Panginoon, mangusap ka sa akin." At huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe para mas marami pa tayong umagang kasama ang Diyos. Huminga ka ng malalim at pansinin mo kung gaano ka kahalaga sa Diyos. Ang paghinga mong yan ay paalala na may layunin pa siya para sa iyo ngayong araw. Sa bawat tibok ng puso mo, sa bawat pagising mo, may pag-ibig siyang inilalapat sa buhay mo. Hindi ka nakakalimutan, hindi ka isinasantabi. At ngayong umaga, samahan mo ako sa isang panalangin, hindi basta dasal, kundi panalangin na gumigising sa langit. Panginoon naming Diyos, sa unang liwanag ng araw na ito, kami ay lumalapit sa inyong presensya na may puso ng pasasalamat. Maraming salamat sa bagong hininga ng buhay. Salamat sa paggising. Salamat sa panibagong pag-asa. Pinupuri ka namin, O Diyos, hindi lamang dahil sa mga pagpapala, kundi dahil Ikaw ang aming Diyos, tapat, makapangyarihan at puno ng awa. Sa iyo, Panginoon, walang imposible. Ngayon po, Ama, kami nagpapakumbaba. Inaamin namin na hindi namin kayang harapin ang araw na ito kung wala kayo. Kayo po ang aming lakas. Kayo ang aming direksyon. Kayo ang liwanag sa landas na madilim. Panginoon, sumama po kayo sa amin ngayon. Hawakan ninyo ang aming mga kamay. Gabayan ninyo ang bawat hakbang namin. Bigyan ninyo kami ng karunungan para sa mga desisyong kailangang gawin. Linisin ninyo ang aming isipan mula sa pag-aalala at palitan ito ng kapayapaan na mula sa inyo. Dinadalangin po namin, O Diyos, ang kagalingan para sa aming katawan, isipan at kaluluwa. Hipuin mo ang bawat may sakit, sa ospital man, sa tahanan o tahimik na nagdurusa. Wala pong sakit na mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng inyong salita. Sinasambit namin ngayon ang iyong salita mula sa awit 1-3-3, na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong mga sakit. Panginoon, inaangkin po namin ang kagalingan, inaangkin po namin ang kalakasan, inaangkin po namin ang bagong sigla upang magpatuloy. Ama, para sa aming mga pinansyal na pangangailangan, itinataas po namin sa inyo. Alam niyo po ang bawat butas sa aming bulsa. Alam ninyo ang bawat luha sa aming mga mata.
tuwing walang-wala na kami. Pero ngayon, O Diyos, pinipili naming maniwala na kayo ang aming tagapagkaloob. Sa inyo kami kumakapit. Sinabi po ninyo sa Filipos 4:19, "At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami sa mga pintuang bubuksan ninyo. Salamat sa mga bagong oportunidad. Salamat sa trabaho. Salamat sa pagkain. Salamat sa mga himalang paparating. At sa mga pusong pagod na bigo sugatan, kayo po, Panginoon, ang aming takbuhan. Sa mga nakaranas ng pagtalikod ng kaibigan, pagkabigo sa pamilya, pagkawasak ng tiwala, kayo po ang aming sandigan. Kayo po ang aming tahanan. Ang inyong pagmamahal ay hindi nagbabago. Hindi kayo napapagod sa amin. Hindi kayo nagsasawang umunawa. Kaya sa bawat pusong sugatan, idinadalangin namin ngayon ang kagalingan ng loob. Panginoon, buuin ninyo kaming muli. Itinataas din po namin ang aming mga anak, asawa, kapamilya at mga mahal sa buhay. Iligtas ninyo sila. Ingatan sa bawat lakad. Bigyan ng kalakasan sa katawan, talino sa pag-aaral, proteksyon laban sa tukso at sa anumang masama. At sa mga nawawala ng direksyon, Panginoon, hilahin ninyo pabalik. Gamitin ninyo ang panalangin na ito para abutin sila, hipuin ang puso nila at ilapit muli sa inyo. Patawarin ninyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Sa mga oras na nagduda kami, sa mga sandaling tinalikuran ka namin para unahin ang sarili, sa mga salitang hindi dapat binigkas, patawad, Panginoon. Nililinis mo kami, binabago mo kami, at ngayon inilalapit po namin ang aming puso sa inyo. Linisin niyo kami ng iyong banal na dugo. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nilalapit sa inyong harapan na may pananampalatayang kayo ay tutugon. Panginoon, hindi po namin batid kung anong haharapin namin mamaya, bukas o sa susunod na linggo, pero ang sigurado kami, kasama ka namin. At iyon po ang sapat na. Hindi man namin makita ang sagot ngayon, pero nagtitiwala kaming kayo ang Diyos na hindi natutulog. Kayo ang Diyos na laging gumagawa kahit sa katahimikan. Espiritu Santo, patuloy kang kumilos sa aming puso. Patuloy kang magsalita sa amin. Palambutin ninyo ang aming damdamin upang madinig ka namin sa gitna ng ingay ng mundo. Ipakita mo sa amin ang tamang daan at bigyan mo kami ng tapang upang sundin ito kahit hindi madali, kahit hindi popular, kahit mag-isa lang kami. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami sa mga panalangin sinagot mo na at sa mga panalangin sasagutin mo pa lang. Hindi man namin alam kung kailan, pero alam naming darating ito at hindi ito darating ng huli, kundi eksakto sa tamang panahon, sapagkat kayo ay Diyos ng tamang oras. Kaya't sa oras na ito, sa katahimikan ng puso namin, sinasabi namin ng buong pananampalataya, Ama, salamat sa inyong kabutihan, salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong presensya, salamat sa himala ngayon. Itinataas po namin ang panalangin ito sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At sa iyo na nakikiisa sa panalangin ito, huwag mong bitawan ang tiwala mo. Habang buhay ang Diyos, may himala pa. Habang gumigising ka pa, may layunin pa. Habang may panalangin, may pagkakataong ang langit ay bumaba sa lupa. Kaya manatili kang konektado sa Diyos, hindi lang sa dasal, kundi sa pananampalatayang nagsasabi, Panginoon, kahit hindi ko pa nakikita, naniniwala ako na ginagawa mo na. Ngayon nais kong hikayatin ka. Ibahagi sa comments ang mga salitang binubulong sa puso mo ngayon. Maaring ito'y isang simpleng, Salamat Panginoon, o Kailangan ko po ang inyong himala, o kahit ang pangalan ng mahal mo sa buhay na nais mong ipagdasal. At kung ikaw ay nananalig talaga sa ginawa ng Diyos ngayon, isulat mo sa comments, Walang imposible sa iyo, Panginoon, at sumagot ka na, Lord, salamat. At bago mo isara ang video na ito, pindutin mo ang subscribe button. Hindi mo alam, baka sa susunod na video, mismong sagot na ng Diyos ang marinig mo. Gusto mong ipagpatuloy ito? Ihanda ang puso mo.
dahil sa susunod, may kwento ng pananalig mula sa Biblia na magpapatunay na ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Ngayong tahimik ang paligid, habang bumababa ang kapayapaan ng Diyos sa puso mo, hayaang mangusap siya sa iyo sa pamamagitan ng kwento ng isang babae na matagal nang naghihintay ng kanyang himala. Isang babae na halos mawalan na ng pag-asa, pero sa isang hakbang ng pananampalataya, ang buong kapalaran niya ay nagbago. 12 taon siyang may dinaramdam sa katawan. Araw-araw, pasan niya ang sakit, ang hiya, ang pagod ng paulit-ulit na pagkabigo. Wala na siyang pera. Wala na ring natirang lakas. Ngunit isang araw, narinig niyang dadaan si Jesus. At sa puso niya, may umusbong na isang maliit pero matatag na paniniwala. Mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Hindi siya humingi ng atensyon. Hindi siya nagsalita, hindi siya naghintay na tawagin. Gumapang siya sa gitna ng karamihan, kahit bawal sa batas, kahit pwede siyang palayasin, kahit delikado. Bakit? Dahil sa puso niya, alam niyang isang hipo lang at magbabago ang lahat. At yun nga ang nangyari. Sa oras na nahipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus, agad siyang gumaling. Isang saglit, isang sandali ng pananampalataya, isang kilos na walang ingay pero punong-puno ng kapangyarihan. Naramdaman ni Jesus ang lakas na lumabas sa kanya. Huminto siya, lumingon siya, at sa gitna ng napakaraming tao, tinawag niya ang babaeng iyon. Anak, hindi babae, hindi makasalanan, hindi may sakit, kundi anak. Doon natin makikita ang puso ng Diyos. Hindi siya lang basta gumagawa ng himala. Binabalik niya ang dignidad, binubuo niya ang pagkatao, binubuhay niya ang relasyon. Isang haplos ng pananampalataya ang nagbukas ng pintuan para sa kabuuang pagbabago. Ngayon, ikaw na nakikinig, anong bahagi ng kwento niya ang para sa iyo? Baka ikaw ang matagal nang may dinaramdam, hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Baka ikaw ang matagal nang naghihintay ng sagot, ng katarungan, ng pag-asa. Baka ikaw na rin ang napagod sa kakahintay ng pagbalik ng sigla o ng taong mahal mo o ng tiwalang minsan ay nawala. Pero narito ka ngayon. At gaya ng babae sa kwento, may pagpipilian ka. Mananatili ka bang nakatayo sa malayo? O lalapit ka kahit tahimik, kahit may luha, kahit hindi ka sigurado sa lahat, pero tiyak ka na si Jesus lang ang kailangan mo? Ang babae sa kwento ay hindi kilala sa pangalan, pero kilala siya ni Jesus. Ganun ka rin. Kahit gaano ka pakiramdam na hindi napapansin o parang isa ka lang sa libo-libo, tandaan mo ito. Alam ng Diyos ang pangalan mo. Kilala niya ang boses mo. At ngayon, naririnig ka niya. Hindi mo kailangang magsabi ng mahahabang panalangin. Minsan, sapat na ang isang buntong hininga na may pananampalataya. Sapat na ang paglapit mo kahit hindi ka sigurado kung anong mangyayari. Ang mahalaga, lumalapit ka. May mga himalang hindi hinahanap kung sa itong lumalapit sa mga pusong handang sumampalataya. Isipin mong ikaw ang babae na iyon. Isang hipuin lang ang pagitan ng iyong pagdurusa at ng iyong kagalingan. Isang saglit ng pananampalataya ang pagitan ng kawalan at ng kabuuan. Isang Jesus, kailangan kita lang ang pagitan ng kadiliman at liwanag. Kapatid, hindi mo kailangang malakas para lumapit. Hindi mo kailangang ayos na ayos. Hindi mo kailangang buo. Lumapit kang sirang-sira at siya na ang magbubuo sa'yo. Kaya na ngayon, hayaan mong tanungin kita, ano ang hinihintay mo? Ano ang nais mong mahipo sa presensya ng Diyos? Ano ang bahagi ng puso mo ang matagal ng sarado at ngayon ay hinahamon niyang buksan? Sa kwento ng babae, walang nagsabi sa kanyang lumapit. Walang nagsabi na may protokol. Siya lang at ang kanyang pananampalataya. At sapat yun para gumalaw ang langit. Sa puso mo ngayon, may gumagalaw. Hindi mo man ito marinig, pero ramdam mo, isang paanyaya mula sa Diyos. Anak, ako'y narito. Diri ang Diyos ay hindi nalilimitahan ng oras. Hindi rin siya nahahadlangan ng sitwasyon. Kung paano siya kumilos noon, kumikilos pa rin siya ngayon.
Kung paano niya pinagaling ang babae noon, pinagagaling ka rin niya ngayon. Kung paano niya tinawag ang babae na anak, tinatawag ka rin niya ngayon. Kailangan mo lang hawakan ang laylayan ng kanyang presensya sa panalangin, sa pananampalataya, sa pagsuko. Walang ibang kailangan. Siya na ang bahala sa lahat ng iba pa. Habang pinagninilayan mo ito, habang tahimik kang nakikinig, marahil nararamdaman mo na ang init sa puso mo, ang katiyakan na may ginagawa ang Diyos sa iyo kahit hindi mo pa nakikita ang bunga. At tama ka, may ginagawa siya sa mismong oras na ito. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito na hindi ka lumapit. Huwag mong hayaang matapos ang video na ito nang hindi mo sinasabi sa Diyos, Panginoon, ito ako, mahina, pagod, pero naniniwala. Tulungan mo ako. Ang pananampalatayang hindi nakikita pero kumikilos ay ang uri ng pananampalatayang ginagalang ng langit. At ngayon, bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, nais kitang hikayatin na sumagot mula sa puso. Isulat mo sa comments, "Ako'y lalapit sa iyo, Panginoon." O maaari mo ring isulat ang simpleng, "Hinipo ako ng Diyos ngayon." Kung may taong nais mong ipagdasal, ilagay rin ang pangalan niya. Sabihin mo sa Panginoon, ito ang taong nais kong mahipo rin ng iyong kagalingan. At kung hindi mo pa ginagawa, pindutin mo ang subscribe. Hindi dahil kailangan namin ng numero, kundi dahil kailangan mo ng koneksyon, araw-araw, sa salita ng Diyos, sa himala ng Panginoon. Dahil sa susunod, ipapakita ko sa iyo ang isang hakbang ng pananampalataya na maaaring baguhin ang takbo ng iyong buong buhay. Huwag mong bibitawan ang presensya niya. Ang susunod mong sagot ay maaaring nasa kanyang susunod na salita. Ngayon na narinig mo na ang kwento ng babaeng pinagaling dahil sa kanyang pananampalataya, tanungin natin ang ating sarili, ano ang ibig sabihin ng manampalataya habang wala pa ang sagot? Paano tayo kikilos sa pagitan ng panalangin at ng himala? Kasi kapatid, ang pananampalataya ay hindi lang para sa sandaling makuha mo na ang sagot. Ang tunay na pananampalataya ay buhay sa gitna ng katahimikan. Nabubuhay habang naghihintay. Humahawak sa salita ng Diyos kahit wala pang nakikitang pagbabago. At doon maraming nadarapa, doon maraming napapagod dahil aminin natin mahirap maghintay, mahirap ngumiti habang wala pa, mahirap sumigaw ng haleluya habang ang puso ay may sugat. Pero tandaan mo ito, sa kaharian ng Diyos may halaga ang bawat hakbang ng pananampalataya. Kahit yung mga hakbang na walang nakakarinig, walang nakakakita. May saysay ang bawat iyak, ang bawat bulong, ang bawat desisyong hindi bumitaw. Kaya't ngayon, nais kong sabihin sa iyo, kahit hindi mo pa nakikita may nangyayari. Hindi ka iniwan, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mong paraan, hindi mo kailangang hawakan ang kontrol ng lahat. Dahil minsan, ang pinakamakapangyarihang pananampalataya ay yung marunong huminto, tumahimik at maghintay. Tingnan mo si Abraham, pangako ng Diyos sa kanya ang isang anak, pero halos buong buhay niyang naghintay. Naranasan niya ang katahimikan ng Diyos. Naranasan niya ang mga sandaling parang imposible na, pero sa kabila ng lahat, hindi siya bumitaw. Ang sabi sa Roma 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya, kundi lalong lumakas sa pananampalataya habang nagbibigay luwalhati sa Diyos. Ganun ang pananampalataya, lumalakas habang naghihintay. At ikaw, nasaan ka sa panahon ng paghihintay? Baka ilang beses ka nang nagtanong, Panginoon, kailan? Baka paulit-ulit mo nang sinabing, Panginoon, pagod na ako. Pero kapatid, may gustong ituro ang Diyos sa gitna ng katahimikan. May gustong palalimin, may gustong linisin. Baka hindi niya agad ibinibigay ang sagot kasi mas mahalaga sa kanya na baguhin muna ang puso mo bago ang sitwasyon mo. Kaya ngayong araw, sa halip na puro kailan, subukan mong sabihing, Panginoon, ano po ang tinuturo mo sa akin? Kasi sa paghihintay, hinuhubog tayo.
Sa katahimikan, mas naririnig natin ang tinig ng Diyos. At kung ikaw ay nagtitiwala, hindi mo kailangang madaliin ang kanyang kilos. Sa halip, gawin mong layunin ng manatiling tapat, manatiling nananalangin, manatiling nagpapasalamat kahit wala pa, manatiling naglilingkod kahit hindi ka pa tinatanggal sa sitwasyon mo. Kasi minsan, ang ginagawa ng Diyos ay hindi para baguhin ang paligid mo, kundi para baguhin ang puso mo habang nasa gitna ka ng unos. Kung may panalangin ka ngayon na matagal mo nang ipinagdarasal, pero tila wala pa ring sagot, magpasya ka ngayon na hindi susuko. Ipagpatuloy mong sambitin ang salita ng Diyos sa umaga. Ipagpatuloy mong sabihin sa sarili mo, ang Diyos ay tapat. Ipagpatuloy mong papurihan siya kahit walang sagot. Dahil sa bawat pagsambit mo ng salamat Panginoon, pinapalakas mo ang iyong espiritu. At habang ginagawa mo ito, habang nagpapatuloy ka, unti-unti mong mararamdaman ang presensya niya. Hindi man agad magbago ang kalagayan mo, pero ang puso mo ay magiging matatag. At kapatid, yan ang tunay na himala, ang magkaroon ng kapayapaan habang naghihintay, ang magkaroon ng kagalakan habang nakapila sa pangako, ang makasambit ng Diyos ko sapat ka kahit wala ka pang nakukuhang sagot. Huwag kang matakot sa katahimikan ng Diyos. Huwag kang mawalan ng tiwala habang walang nangyayari, kasi ang pananampalatayang totoo ay lumalalim habang walang dumarating. At sa tamang oras, darating siya, gaya ng bukang liwayway, dumarating ang sagot ng Diyos, hindi man ayon sa gusto mo, pero laging ayon sa kailangan mo. Kaya habang naghihintay ka ng direksyon mula sa Diyos, gawin mo itong sandali ng pagsamba, sandali ng paglago, sandali ng pagkapit. Huwag mo lang hintayin ang sagot, hintayin mo ang presensya niya. Dahil minsan, ang sagot ay siya mismo. At kung sakaling mapagod ka ulit, balikan mo ang mga panahong sumagot siya noon. Balikan mo ang mga panalangin sinagot niya na hindi mo na nga maalala. Balikan mo ang mga luha mong pinunasan niya. At doon mo makikita, hindi ka niya iniwan at hindi ka niya iiwan. Ngayon, gusto kong pakinggan mo ang puso mo. Tanungin mo ang sarili mo, ako ba'y naghihintay sa Diyos o sa sagot lang niya? Kasi kung ang puso mo ay nakapako sa sagot, madali kang mabigo. Pero kung ang puso mo ay nakatuon sa Kanya, hindi ka kailanman mauubusan ng pag-asa. Habang tayo ay humihinto sa sandaling ito, damhin mo ang hininga ng Diyos. Damhin mo ang lakas na dumarating habang tahimik mong sinasabi, Panginoon, magtiwala ako kahit walang sagot. Iyan ang pananampalataya. Iyan ang pagsamba. Iyan ang uri ng tiwalang ginagalang ng langit. At ngayon, kung talagang tumimo sa puso mo ang mensaheng ito, nais kitang imbitahan na ipahayag ang iyong pananampalataya. Isulat mo sa comments, maghihintay ako sa Diyos, hindi sa sagot. O kaya, ang presensya mo ang pinakasagot ko. At kung may panalangin kang hindi mo pa isinuko, banggitin mo na rin. Sabihin mo, ito po Panginoon, hawakan ninyo. Huwag mo rin kalimutang mag-subscribe, kapatid. Marami pa tayong pag-uusap tungkol sa pananampalatayang totoo, sa direksyong mula sa langit, at sa mga himalang hindi lang hiniling, kundi isinabuhay. Dahil ang susunod mong himala, maaaring nasa susunod mong hakbang. Sa bawat umagang binubuksan mo ang puso mo sa Diyos, may kapangyarihang hindi mo agad nakikita, pero tiyak mong nararamdaman. Hindi mo man makita ang kilos ng langit, pero kapag nagpapatuloy ka sa pananampalataya, sa pagsunod, sa panalangin, hindi ka kailanman lalakad sa kawalan. At dito gusto kong ibahagi sa iyo ang isang katotohanang paulit-ulit mong kailangang balikan. Ang himala ay hindi laging dramatiko. Minsan, ito'y tahimik, simpleng pagkilos, isang pagbabago sa puso, isang biglang lakas, isang liwanag sa kalituhan. Isang salita mula sa Diyos ay kayang baguhin ang takbo ng buhay mo. Isang direksyong kanyang ibubulong ay maaaring magdala sa iyo sa panibagong yugto ng biyaya. Pero para marinig mo yun, kailangan mong manahimik sa loob. Kailangan mong piliing pakinggan ang kanyang tinig sa halip na ang ingay ng takot, ng duda, ng agam-agam, tulad ni Moises.
Sa gitna ng gubat, habang binabantayan niya ang mga tupa, nakita niya ang isang halamang naglalagablab ngunit hindi nauubos. Doon nagsalita ang Diyos sa kanya, hindi sa loob ng palasyo, kundi sa katahimikan ng disyerto, hindi sa kasaganaan, kundi sa gitna ng ordinaryong araw. At doon nagsimula ang pagbabago, hindi lang ng kanyang buhay, kundi ng buong bayan ng Israel. Isang disyerto lang ang pagitan niya mula sa dating siya, papunta sa tinawag ng Diyos na siya'y maging. Ganon din sa'yo. Baka ang disyerto mong dinadaanan ngayon ay hindi ka parusahan, kundi paghahanda. Baka ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi paanyaya. Paanyaya ng Diyos na lumapit, makinig at maniwalang siya ang may hawak ng lahat. Hindi aksidente na ngayon ay naririto ka. Hindi rin aksidente na ang puso mo'y muling tumitibok sa pananampalataya. Baka nga ito na ang sandali na hinihintay mo. Hindi mo kailangang hintayin ang perpektong kondisyon para maniwala. Minsan, sa gitna ng gulo, sa gitna ng hindi mo pagkakaintindi, doon mo mararanasan ang pinakamatamis na presensya ng Diyos. Tumingin ka kay Pedro. Noong sinabi sa kanya ni Jesus na lumakad sa tubig, hindi niya inintay tumigil ang alon. Hindi niya hiningi na patigilin muna ang hangin. Basta't sinabi ng Panginoon, halika, at siya'y tumapak. Yun ang pananampalataya, ang lumakad sa ibabaw ng imposibleng sitwasyon dahil may salita kang pinanghahawakan. May tinig ang Diyos para sa iyo ngayon at hindi ito sigaw, hindi ito ingay. Kadalasan, bulong ito sa gitna ng katahimikan. Kadalasan, ito'y kapayapaan sa gitna ng pag-aalala. At kung pipiliin mong makinig, makikita mong hindi mo kailangang hawakan lahat dahil ang Diyos ang may hawak sa iyo. Minsan, naghahanap tayo ng malaking palatandaan, pero ang Diyos gumagawa sa maliit. Sa simpleng panalangin, sa ilang segundo ng katahimikan, sa ilang salita ng pagsuko, Panginoon, ako'y pagod na, ako'y lalapit na sa iyo. At sa pagsukong yon, may kalayaan. Sa pag-amin mong hindi mo kaya mag-isa, doon papasok ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang himala ay dumarating sa mga pusong bukas, handang makinig at handang sumunod kahit hindi nila naiintindihan ang lahat. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang ayusin ang sarili mo bago ka lumapit. Ang Diyos hindi naghihintay ng performance. Naghihintay siya ng puso. Higit sa lahat, ang gusto niya ay relasyon, hindi relisyon. Gusto niya ng tunay na koneksyon. Isang umagang hindi mo lang siya kinausap, kundi narinig mo rin siya. At ngayon, pakinggan mo ang panawagan niya. Anak, ako'y narito. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Ako ang Diyos na tapat noon, ngayon at magpakailanman. Ang kamay ko'y bukas, ang puso ko'y nakaunat sa'yo. Lumapit ka. At sa paglapit mo, makikita mong wala siyang dalang galit, tanging pag-ibig. Wala siyang tanong kung bakit ka nawala, tanging yakap para sa pagbabalik mo. Hindi mo kailangang mahiyang humingi ng direksyon. Huwag mong ikahiya na umaming naliligaw ka dahil mas magaling siya magtuwid kaysa ikaw maglinis ng sarili. At kung nararamdaman mong parang wala ka ng sigla, tandaan mong kahit ang apoy ng pananampalataya mo ay tila bagay aandap-andap, sapat iyon para silaban ng Diyos. Isang simpleng, Panginoon, narito ako lang ang kailangan para bumangon muli ang apoy sa puso mo. Habang papalapit ka, huwag mong bitbitin ang pagkukulang mo. Dalhin mo ang pananampalataya mo. Dalhin mo ang pagnanais mong makinig. Dalhin mo ang pagtitiwalang kahit hindi mo nakikita ang Diyos ay gumagawa. Sapagkat sa ganitong mga puso, mapagpakumbaba, handang matuto, bukas sa pagbabago, doon dumarating ang tunay na himala. Ngayon, gusto kong ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo at tahimik mong sabihin, Panginoon, ako'y narito. Ako'y handang makinig. Ako'y handang sumunod. At kung ang panalangin ito ay tumama sa puso mo, kung naramdaman mong may tinig na bumubulong sa kaluluwa mo ngayong umaga, nais kong anyayahan kang sumulat sa comments. Narinig ko ang tinig ng Diyos ngayon. O kaya,
Ako'y lalakad sa tubig, Panginoon. Maaari mo ring isama ang pangalan ng mahal mo sa buhay na gusto mong dalhin sa presensya ng Diyos. At huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe. Hindi lang para sa susunod na video, kundi para sa bawat umagang gusto mong simulan sa panalangin sa direksyon mula sa Diyos at sa Kanyang salita na muling bumubuhay sa iyo. Dahil sa susunod, ihahanda na natin ang puso para sa pinakamatamis na bahagi ng ating paglalakbay. Huwag mong palalampasin. Ang susunod na salita ay maaaring mismong sagot mo. Tahimik ka lang ngayon, pero sa loob mo may gumagalaw. May tinig na hindi mo man marinig ng malinaw, pero ramdam mong totoo. Dahil ang Diyos, kapag nagsimulang mangusap, hindi palaging malakas. Minsan, mahina lang, isang bulong. Pero sapat para gumising ang puso mong matagal nang natutulog sa takot, sa pagod, sa kawalan ng direksyon. At ngayon, bago matapos ang araw na ito, maririnig mo ito ng malinaw. Anak, mahal kita. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo para mapansin ng Diyos. Sa unang saglit pa lang ng panalangin mo kanina, duminig na siya. Sa unang patak ng luha mo, kumilos na ang langit. Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil sa kabutihan niya. Alam mo na ngayon, hindi mo kailangang intindihin ang lahat para magtiwala. Hindi mo kailangang ayos ang lahat para sumunod. Ang kailangan mo lang ay ang puso mong nagsasabing, Panginoon, salamat. Panginoon, samahan mo ako. Minsan, ang himala ay hindi dumarating sa paraang inaasahan natin. Pero dumarating ito sa paraan kung saan mas tumitibay ang tiwala natin, mas lumalalim ang relasyon natin sa Diyos. Kaya ngayon, ang himalang hinihintay mo, maaring nagsimula na. Hindi mo pa man nakikita, pero ang ugat nito ay unti-unti nang tumutubo sa lupa ng pananampalataya mo. Ilan sa inyo ang kanina pa naglalaban sa loob, yung parte ng sarili mong gusto nang bumitaw, pero may maliit na tinig na paulit-ulit sinasabing, huwag kang bibitaw, may ginagawa ang Diyos. Pakinggan mo yan. Sapagkat sa pananahimik mong yan, sa simpleng pananatili mong yan, diyan gumagalaw ang Espiritu. Kaya na ngayon, hayaan mong ipadama ko sa iyo, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin, ganyan ang puso ngayon. Pagod pero lumalaban, sugatan pero patuloy umaasa. At yan ang gusto ng Diyos, hindi ang perpekto kundi ang tapat, ang totoo, ang handang umamin. Panginoon, hindi ko na kaya mag-isa. At sa mismong pag-amin mong yan, bumababa ang kapangyarihan niya. Dumadaloy ang biyaya, tumitibay ang pundasyon ng pananampalataya. At sa ganung puso, dumarating ang himala. Kapatid, kung naramdaman mong nagsalita ang Diyos sa iyo ngayong araw, huwag mong hayaang lumipas ito ng walang tugon. Isulat mo sa comments, naramdaman ko ang Diyos ngayon. O Panginoon, salamat sa iyong salita. Pwede mo ring banggitin ang pangalan ng taong gusto mong ipagdasal o kahit ang simpleng, tinutugon na niya ako. At bago mo isara ang video na ito, pindutin mo ang subscribe. Hindi mo alam, baka bukas, mismong tinig ng Diyos ang muli mong marinig. At kung gusto mong ipagpatuloy ang presensya niya, may video dyan sa screen ngayon na siguradong magpapalalim pa ng relasyon mo sa Kanya. I-click mo na. Huwag mong palampasin ang susunod na salita ng Diyos para sa iyo.